Isang netizen mga kababayan ang naglabas ng kanyang hinanaing. Imagine pinatato niya yung mukha ni FEM, ni Pangulong Duterte, at saka ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya naman yung hinaing ni Kuya? Panoorin natin to. Kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Hala ka, unang bagsak pa lang, masakit na. Bakit kaya? Pinatato mo yan, kuya eh. Dapat, di ba, yan yung nagpapakita na suportado mo talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anyari? Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Grabe, no? Kuya, kung masakit yung nabudol dahil kinampanya natin yan, binoto natin yan, tayo yung dahilan kung bakit nakaupo yan sa pwesto ngayon. How much more pinatato mo pa? Ayan, grabe. Wala na siguro akong makikita na susolid pa sa suporta dito noon. Pinatato, tignan mo naman. Permanente yan. Not unless kung pabura talaga niya yan or pa patakpan niya. Siguro gawin niya na lang na si Ivana Alawi. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana kung pagbibigyan ng taong bayan magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Totoo naman yan. Nakikita naman natin, hindi naman lingid sa ating kaalaman, lalong-lalo na yung crowd. Marami tayong napapanood na mga videos na itong si Pangulong Bongbong Marcos, halos deadmahin ng mga Pilipino, ng mga tao kapag siya ay dumarating o umaalis. Siya pa yung effort ng kaway ng kaway, kaway ng kaway. Pero nakikita mo talaga at ramdam mo na yung galit ng taong bayan, na yung isinusuka ka talaga. Yun bang napipilitan lang pumunta sa mga events dahil sabi ng iba hinakot sila, pinangakuhan sila, na meron silang makukuhang bayad o mga libreng pagkain. Pero tignan nyo kung si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte ang pumupunta sa mga events. Di ba? Kandara pa yung mga tao. Sinisigaw nila talaga Duterte. Meron akong nakita na mga nangangampanya, yung si De Lima at saka si Jinggoy. Ang sinisigaw ng mga tao doon ay Duterte. Nakakahiya, no? Duterte pa rin ang gusto namin True. na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May Kaya mo yan, may kuya. gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to itong taong to, kasi sobra na pong lubog na lubog ang bayan, lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas.
Akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, Nabudol tayo? ang tunay na nagmahal Ay, sa bansang hindi pala. Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo. Pangatlong sumbong mo na yan, kuya. Na Duterte, Roa Duterte at Sara Duterte, masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Totoo. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya Totoo. kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari. Nakakatakot na. Nakakakilabot na. Pero ako naniniwala ako may magagawa ang Duterte. May magagawa ang sambayang Pilipina. Kaya naniniwala ako na kasama ang Diyos para ayusin ang dapat ayusin. Nakatadhana ang taong dapat itadhana. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko na budol, Shout out mo. Ako nabudol din. Masakit. Ikaw pinatatubo pa, di mas masakit yan. shout out sa inyo. Nag-shout out At nga. sobra talagang disappointed, marami na disappoint sa mga nangyayari. Totoo. Sa mga nangyayari pa ngayon. Totoo. At palala na po tayo ng palala. Nakakatakot. Kaya sana, kung pagbibigyan tayo na bumoto ulit, sigurado ko, walang iboboto to. Naniniwala ako, wala nang Hindi na rin tatakbo yan kasi hindi na pwedeng tumakbo nga. Ikaw naman. kaya ano yan, tatamaan yan. Wala na talaga. Kaya, ano ba? Ang masama dyan, yung mga kasi may anak pa to na congressman Hindi natin may iwasan na ito talaga, kung si Bongbong Marcos ay tumatak sa mga Pilipino, yung mga magagandang nagawa ni Apo Lakay, yung matandang Marcos. Dito naman, kay Bongbong Marcos, tatatak ito sa susunod na henerasyon ng mga Marcos. Hindi lang yan sa anak niya, maging sa mga apo at kaapu-apuhan. Itong si Bongbong Marcos, itong nangyari sa atin ngayon, na siya yung naging presidente na masyado talagang garapalan yung nangyayari, na nalulugmok talaga yung bayan natin. Hindi ito makakalimutan ng mga susunod pang henerasyon at bubuhayin ito at aalalahanin ito na merong minsan Bongbong Marcos na naging presidente natin na, by the way, magtatatlong taon na, wala pa ring significant na nagagawa. Pwedeng sabihin, napakalaking pagkakamali Totoo. na naboto natin to. Totoo. Agree. Sa 31 million ba, Mi? Oo. Yung bumoto, 31 million tayong nanganga. Pero okay lang yun. Alam ko hopefully, sana pagbigyan ng taong bayan naman ng tumulak. Muli. Kasi tinulak na natin noon. Ibalik natin ulit. Sa isang tao na karapat-dapat na mamuno sa bansang Pilipinas. Yun yung sumbong na po namin sa inyo, Oo. Pang-apat mo na yun na sumbong, kuya. Presidente Roa Duterte, ang mga nangyaring katarantaduhan dito sa bansang Pilipinas. Puro kasakiman na po. Kaya bilib na bilib ako sa ating Pangulong Roa Duterte. Parang ngayon lang din nangyari to, no? Si Ramos, si Gloria, sino ba yun? Si Cory. Walang walang si Noynoy. Walang nagsasabing ibalik natin si Ramos, ibalik natin si Noynoy, ibalik natin si Gloria nung pagkatapos ng termino nila. Pero ngayon lang talaga nangyayari ito na ngayong panahon ni Bongbong Marcos na tatapos yung termino ni Pangulong Duterte, ibalik si Pangulong Duterte. O kung hindi naman pwede, kasi talagang hindi naman natin maibabalik bilang Pangulo ulit si Pangulong Duterte, yung anak, Duterte pa rin ang isinisigaw. Kasi nga,
Alam naman natin na tested na ng taong bayan itong mga ganitong klaseng mga netizens. Mga ano to eh, mga simpleng netizens na nagsasabi ng kanilang nararamdaman. Biruin mo, ito si kuya, pinatato pa talaga niya. Ganun siya nangarap na itong si Pangulong Bongbong Marcos, may ahon niya sa hirap yung Pilipinas. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Grabe, kaliwat kanan ang korupsyon. Ang taas-taas ng bilihin. Lalo talaga tayong nalugmok sa totoo lang. So sana, sa susunod na eleksyon, 2025, i-X na lang natin yung mga kaalyado ng nambudol sa atin. Pwede ba yon?